Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa usalli wa usallimu ala afdalis salati wa atammi taslim. Sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay nauukol lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala at sumakanya sa kanyang huling sugo at propeta na si Muhammad ang kapayapaan at ang pagpapala kasama ng kanyang pamilya, mga sahaba at sa lahat ng tumahak sa kanilang landas hanggat sa araw ng paghukom. Ngayon mga kapatid ay ibabahagi natin ang 44 na kabutihan, mga mabubuting mga makukuha natin sa loob ng unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. Una dito, tunay na ang araw ng Dhul-Hijjah ay isa lamang sa mga araw sa buong taon na pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang kinalulugdan ang mga gawain sa loob ng mga araw na ito. May mga gabi na pinili rin ng Allah subhanahu wa ta'ala kagaya ng gabi ng Laylatul Qadr at kagaya halimbawa ng araw ng pagkatay, Eidul Adha, ang araw ng Eidul Fitr, ang araw ng Friday. At ang unang 10 araw ng Dhul-Hijjah ay isa lamang ito sa mga pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala na kaaya-aya at kinalulugdan niya ang mga kabutihan sa loob nito. Pangalawa, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay mayroon siyang mga araw, siyempre, na kanyang pinili para sa kanyang mga alipin na sumasamba lamang sa kanya. At itong unang 10 araw ng Dhul-Hijjah, kung saan ito yung panahon ng pagsasagawa ng mabubuting gawa at itataas ang antas nilang mga mananampalataya dahil lang sa unang 10 araw na ito. At ang pangatlo, na makukuha natin dito, ang unang 10 araw ng Dhul-Hijjah ay ang pinakamainam na mga araw sa buong taon. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam kanyang sinabi, "Ma min ayamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-'ashr." Walang mga araw kung saan ang mga gawain sa loob nito, mga mabubuting gawain, ay kalugod-lugod sa Allah subhanahu wa ta'ala mula sa mga araw nito. Mula sa mga araw ng unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. Faqalu ya Rasulullah, sabi ng mga sahaba, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah." Kahit ba ang jihad ay tatalunin pa ng mga mabubuting gawa sa unang 10 araw ng Dhul-Hijjah na yan. Faqala walal jihadu fi sabilillah, kahit ang jihad ay hindi niya matatalo ang unang 10 araw ng Dhul-Hijjah, yung mga mabubuting magagawa mo dyan. Maliban, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ila rajulun kharaja binafsi wa mali falam yarji min dhalika bi shay'. Maliban sa isang lalaki na lumabas siya, nakasama ang kanyang buhay, ang kanyang kayamanan, pero walang nakabalik, na shahid siya kasama ng kanyang kayamanan at walang nakabalik na anumang bagay sa kanyang bahay. Yun lamang ang makakatalo sa unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. Okay, so ngayon ay dadako tayo sa ilan pang kabutihan ng unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. So, kasunod dito, ang unang 10 araw ng Dhul-Hijjah, mga kapatid, ay naipon dito ang lahat ng mabubuting gawa. Ang lahat ng mabubuting gawa ay naipon sa unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. At hindi may iipon sa ibang mga araw, kagaya halimbawa nasa loob nito ang Hajj, nasa loob nito ang alay, tapos yung mga sala dito, fasting, sadaka, zaka, nandito lahat sa unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. At ilan pa sa mga kabutihan na makukuha dito? Ang Dhul-Hijjah ay nanumpa dito ang Allah subhanahu wa ta'ala sa unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Wal fajri wa layalin 'ashr." Ako ay nanunumpa sa oras ng Fajr at sa 10 araw ng Dhul-Hijjah. Sabi ng karamihan sa mga ulama ng tafsir, ang ibig sabihin ng walayalin 'ashr ay ang unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. At ganun din, ang Allah subhanahu wa ta'ala binanggit niya rin na ito yung mga araw na ma'lumat, mga tukoy lamang na mga araw, kung saan dito ay may mga blessing na nakahanda ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah ala ma razaqahumullah wa yadhkuru ismallah
fi ayami ma'lumat ala ma razaqahumullahu min bahimatil an'am. Umaalala sila sa Allah subhanahu wa ta'ala sa mga araw na ito, sa unang 10 araw ng Dhul Hijjah, sa biyaya sa kanila ng Allah mula sa mga iaalay nilang mga hayop. So yan. So kasunod dito na kabutihan na makukuha natin dito sa unang 10 araw ng Dhul Hijjah ay ito yung buwan kung saan nagtatapos dito yung unang dito nagtatapos yung buwan ng Hajj. Magsisimula kasi yung buwan ng Hajj sa Shawwal, sa Dhul Qa'dah, and then ang huli na niya ay ang unang 10 araw ng Dhul Hijjah. Kasunod dito na kabutihan na makukuha natin ang kahigtan ng unang 10 araw ng Dhul Hijjah. Nandito ang araw ng Arafah, kung saan pagka nakapag-ayuno ka dito ay patatawarin ang kasalanan mo sa nakaraang taon at sa susunod na taon. So, nandito rin yan sa unang 10 araw ng Dhul Hijjah. At ilan pa dito ay ang araw na kung saan kakatay ka dito rin po sa araw ng Dhul Hijjah. Tinawag ito ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, Yawmul Hajji al-Akbar. Okay, so sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, inna a'damal ayyami 'inda Allah tabaraka wa ta'ala, Yawmun Nahr, thumma Yawmul Qarr. Ang pinaka dakilang mga araw sa Allah subhanahu wa ta'ala ay ang araw ng pagkatay, at dito po matatagpuan dito sa ika-10 araw ng Dhul Hijjah. Ang Yawmul Qarr ay ang pananatili ng mga tao sa Mina. Doon sila ano ba yung tawag niya? Magtatawaf sila sa araw na yan, sa Tawaful Ifada, magpapahinga sila. So napakalaki ng mga mabubuting magagawa ng tao at makakamit ng gantimpala dito sa unang 10 araw ng Dhul Hijjah. At dito sa unang 10 araw ng Dhul Hijjah, ang mga gawain dito ay napakainam maliban sa mga araw na ito. Kung ano yung magagawa mong kabutihan sa araw na ito, ay mas mainam yung mga mabubuting magagawa mo sa araw na ito, multiply ang gantimpala kaysa sa ibang mga araw. At ilan dito na makukuha natin, ang mga salafus salih, ang mga sinaunang matutuwid na mga tao ay nagsusumikap sila na makamit nila ang mga malalaking gantimpala dahil napakalaki nga ng gantimpala na makukuha dito. Kaya lahat ginagawa nila sa unang 10 araw ng Dhul Hijjah. At kasunod dito, kaya dapat sa isang Muslim na pagsumikapan niya ang unang 10 araw ng Dhul Hijjah na gumawa ng mabubuti mga gawain. Dahil mayroon sa mga tao na parang pinapabayaan nila ito. Isang beses lang ito sa isang taon, mga kapatid. Kaya huwag nating pabayaan na malugi tayo sa araw na ito. At kinakailangan, mga kapatid, na huwag sayangin. Ang ilan dito, dapat huwag nating sayangin, mga kapatid, ang mga oras natin na hindi tayo ipon ng mga mabubuting gawain at magkaroon ng maraming gantimpala, kung saan uubusin ninyo ang inyong oras sa panunood ng mga telebisyon, panunood ng mga YouTube. So, huwag nyo pong sayangin. Paggamit ng Facebook o mga social media, so pagbigyan nyo po ang unang 10 araw ng Dhul Hijjah. Itong unang 10 araw ng Dhul Hijjah, nandito ang Hajj. Kung saan ang gantimpala, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, al-Hajj al-Mabrur, laysa lahu jazaa'un illa al-Jannah. Ang Hajj na tanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala, walang gantimpala, kundi ang paraiso. At nandito rin, mga kapatid, kung saan sunna dito ang pagpapadalas ng dhikr. Yung pagdikr at pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala, nakatayo ka man o nakahiga ka man o anumang kalagayan mo, anumang sitwasyon mo, ay dalasan ng pagdikr. Napakaraming dhikr, Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah. Kahit anong dhikr, pwede niyo pong banggitin dito po sa unang 10 araw ng Dhul Hijjah. At ang pagpapadalas ng pagdikr ng La ilaha illallah, Wallahu Akbar, walhamdulillah. So dito dalasan natin ang pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ. At inaalala nila ang Allah sa unang 10 araw ng Dhul Hijjah. At dito, mga kapatid, ang sunna talaga dito ay ang pagtakbir at na may kasamang tasbih, tahmid at saka ng tahlil. Pagsabi mo ng Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, walillahil hamd. So yan ang mga dhikr na babanggitin dito sa unang 10 araw ng Dhul Hijjah. Ang pagsabi mo lang na alhamdulillah ay tataniman ka ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pananim sa paraiso. Wa habbul kalam, ang pinakamainam na salita sa Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallahil azim wa bihamdi. So isa sa mainam na mga gawain na bibigkasin natin ay ang mga dhikr dito sa unang 10 araw
ng Dhul-Hijjah, ikaw ay nakasakay, nasa bus, nasa upuan, habang nagluluto, huwag niyo pong kalimutan na umalala sa Allah subhanahu wa ta'ala. At dito rin mga kapatid, kinakailangan ay gayahin natin yung ginagawa ng mga sahaba na kahit saan sila ay kahit na saan sila mapunta ay binabanggit nila ang dhikr na ito, yung pagtatakbir sa unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. Ito ay ginawa ni Ibn Umar at ginawa ni Abu Hurairah radiyallahu anhuma, hanggat sa sumasabay ang mga tao sa pagtatakbir kapag narinig nila ang takbir ni Ibn Umar at saka ni Abu Hurairah radiyallahu anhu. At kasama pa dito ay napakalapit ng tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala kapag tuloy-tuloy tayong magtatakbir. Napakalapit ng tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang takbir ay may dalawang uri, takbirun mutlaq at saka takbirun muqayyad. Ang takbirun mutlaq magsimula sa unang 10 araw ng Dhul-Hijjah hanggat sa ika-13 ng Ayyamut Tashriq. Ang muqayyad naman ay magsisimula sa after Fajr ng Yawm Arafah, magtatapos ito sa Ayyam at Tashriq. Sa bawat after ng Salah, tayo magtatakbir bilang pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala. At siyempre, inuulit ko na magsisimula sa pagkatapos ng Fajr sa Yawm Arafah hanggat sa Ayyamut Tashriq. At yan po ay gagawin natin yung takbir na ito na tinatawag na muqayyad. Ibig sabihin, every matapos ang sala, after ng Fajr ng Arafah, every matapos ang sala hanggat sa Ayyamut Tashriq ay mag-aalala tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala at magsasabi tayo ng Allahu Akbar. At ito po yung mga nabanggit, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. So malawak po ito, banggitin natin ito kahit anong oras. Din sa Ayyamut Tashriq ay after ng mga sala, yan po ang sunnah sa unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. At ang sunnah po dito mga kapatid ay ang pag-aayuno. Magfa-fasting po tayo sa unang 10 araw ng Dhul-Hijjah mula 1 hanggang 9 lang po. Kasi ika-10 po ay yun na po yung Eid al-Adha. So 9 days lang po yung fasting natin dyan. Kaya nga ang propeta sallallahu alaihi wasallam sabi niya, man sama yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu anin nari 70 kharifa. Ang sino mang nag-ayuno sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ilalayo siya ng Allah sa impyerno ng 70 taon. So alam natin na napakalaki ng gantimpala, kaya wag nating hayaan na lumagpas ang mga mabubuting gawain dito, kagaya ng sa ikasyam na araw ng Dhul-Hijjah, kung saan nandito po yung araw ng Arafah. Okay, so dito ngayon wala pong takda na anumang gawain dito. Okay? So dito po ay kahit ano pong mabubuting gawain natin, gawin natin dito lahat sa loob ng unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. Kung magfa-fasting po kayo, pwede po kayo makapag-intensyon sa gabi. Pwede rin tumaga na lang kung nakalimutan nyo po na mag-intensyon. At kasama dito, kinakailangan din po mga kapatid na sanayin natin yung mga bata na sila ay sumabay sa atin. Halimbawa, mag-tahajjud, mag-fasting. Ang ilan sa mga salafus salih katulad ni Sa'id bin Jubair, yaqulu ayqidu khadamakum wa yatasahharuna li sawmi yawmi Arafah. Gisingin ninyo ang inyong mga anak, ang inyong mga alipin, ang inyong mga kasambahay upang sila ay magsahur at mag-ayuno sa araw ng Arafah. So wag nating hayaan na ang manaig ay ang mga masasamang gawain natin. Kaya dapat mga kapatid, i-grab natin ang oportunidad na makagawa tayo ng maraming kabutihan sa unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. At itong unang 10 araw ng Dhul-Hijjah ay isang negosyo na kung saan kikita tayo dito. Pwede nating tapusin ang Quran na may kasamang pagninilay-nilay. Sa bawat letra mga kapatid, 10 gantimpala. Sa bawat letra mababasa mo sa Quran. So how much more pag binasa mo ito sa unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. At pinakamainam siyempre, napakalaki ng gantimpala na mabubuting gawa dito kagaya ng sala na dahil napakainam na mga mabubuting gawain dito, kaya minumultiply ng Allah subhanahu wa ta'ala yung mga gantimpala na mga mabubuting gawain natin sa unang 10 araw ng Dhul-Hijjah gaya ng sala, sadaqah, fasting at iba pang mga mabubuting gawa maliban doon. Kaya dapat magkaroon ka ng panahon para sa mga mabubuting gawain sa unang 10 araw ng Dhul-Hijjah kahit gaano pa po kayo kabisi. Kaya ng dua, istighfar, dhikr, fasting at iba pang mga mabubuting gawain kagaya ng pagsasadaka. Magbibigay ka ng sadaka dahil ang sadaka ay magiging harang mo ito sa impyerno.
At pinakamainam din siyempre sa araw na ito ay matulungan mo ang kapatid mo, mabigyan mo ng sadaka, matulungan mo siya sa kanyang utang o anumang kanyang problema. Isa rin sa mabubuting gawain dito sa unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. At ilan din dito na mabubuting gawain yung mga nag-Hajj. Kapag hindi nyo sila nakita, pwede nyo tulungan ang kanilang mga anak habang sila ay nasa Hajj. Pwede nyo silang bigyan ng tulong. Isa yan sa mga mabubuting gawain siyempre. At ilan din sa mabubuting gawain siyempre dito ay ang Salatul Eid, kung saan mag-aalay tayo ng ating alay sa araw ng Eidul Adha ng ating tupa. Fasalli li rabbika wanhar. Mag-alay ka ng sala sa iyong Panginoon, pagkatapos ay mag-alay ka ng iyong alay. At kasama din dito mga kapatid sa unang 10 araw ng Dhul-Hijjah, kapag pumasok na po ito, bawal po tayo magputol ng kuko at bawal magbunot ng buhok. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aytum hilala dhil-hijjati wa arada ahadukum yudahi falyamsik an sya'ri wa adfarihi." Kapag pumasok ng unang 10 araw ng Dhul-Hijjah at mayroong isa sa inyo na talagang napagtantunan niya, nakakatay siya ng tupa sa unang 10 araw ng Dhul-Hijjah, ay sa Eidul Adha ay bawal siyang magputol ng kuko at magbunot ng buhok. At dito rin sa araw ng Arafah mga kapatid, gawin natin lahat ng abot ng ating makaya, iwasan natin ang mga ipinagbabawal at gawin natin lahat mga ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. At dito rin sa araw ng Arafah mga kapatid, kinakailangan mapag-aralan natin ang mga batas dito upang sa ganun ay hindi po tayo makagawa ng isang mga bagay na hindi pinahihintulutan sa batas ng Islam. Ang mga gawain sa loob ng araw ng Arafah mga kapatid, hindi po sapat na mabuti lang po ang gagawin natin dito. Kundi gagawin po natin siyempre ang pag-iwas sa mga ipinagbabawal at sanayin po natin ang sarili natin na kung ano po yung ipinagbabawal, wag na po natin pupuntahan yun mga kapatid sa pananampalatayang Islam. At ang ilan pa dito, bago ang panghuli, ang mga gawain dito, kinakailangan natin magbaon ng napakaraming gawain mabubuti. I-grab natin ang oportunidad dito upang sa ganun sa araw ng paghuhukom ay napakarami na po tayo ng nagantimpala. So, panghuli dito, ang inyong mga asawa, ang ating mga anak, ay isang ipinagkatiwala sa atin. Kaya dapat po maturuan din natin sila. Turuan natin sila na magsumikap din na makagawa ng mabubuti sa unang 10 araw ng Dhul-Hijjah bago pa maitanong ito sa atin sa kabilang buhay. Sana po napulutan po ninyo ng aral ang mga tinalakay natin ngayon. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.